Masdan mo ang lingas ng pag-asa at ang awit na may pakinggan na tunay nating makakamtan ang buhay na walang hanggan. Bawat lahi, wika at bayan, ang salita mo ang siyang ilawan. Landas namin kung kami naliligaw sa iyong anak, ang daay natatanaw. Masdan mo ang linas ng pag-asa at ang awit na may pakinggan na tunay nating makakamtan ang buhay na walang hanggan. Aming Diyos na mapagkumbaba, lumikha ng langit at lupa. Bagong buhay ang kanyang alay, nang sa piling niya muli tayong mabuhay. Masdan mo ang linas ng pag-asa at ang awit na may pakinggan na tunay nating makakamtan ang buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay ating nadarama kahit di natin nakikita. Naging tao para sa buong mundo. Susunod ako san man siya patungo. Masdan mo ang linas ng pag-asa at ang awit na may pakinggan na tunay nating makakamtan ang buhay na walang hanggan, na tunay nating makakamtan ang buhay na walang hanggan. The Vatican releases Pope Francis's wildly anticipated encyclical on the environment. La naturaleza grita. Deténganse. Deténganse. Protéger climatique. Un manque de la protection de la nature qui pousse aujourd'hui de nos populations à quitter chez nous. É perder a terra, a floresta, o grande agronegócio que está chegando aí. Marine heat waves are causing an unknown amount of death among corals. I want all the global leaders to do something to stop climate change, because if it's not going to be stopped, it's going to harm our future. Queridos poetas sociales, porque ustedes son poetas sociales porque tienen la capacidad y el coraje de crear esperanza allí donde solo aparece descarte y exclusión. Je n'arrive pas à rester tranquille. Parfois, j'ai un esprit qui voyage. O mundo vai mudar, porque o que estava encoberto hoje está sendo descoberto. Il faut lisser des liens très forts et il ne faut jamais rompre ce lien. You are my hero, you are.
che nessuno di noi è un'isola. Abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri. Wondema pour yimɓe mbaɗa protéger l'environnement. Try to be the change you want to see in the world. We arrived as individuals with very different stories, but we all shared a dream. Creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común.
Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang ika-26 na linggo ng karaniwang panahon. Ang ating punong tagapagmisa ay si Father Buen Cruz, SSP. Tumayo po ang lahat at makiisa sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Bayan, mawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili. Isang bayan, isang epin, isang Diyos, isang hari. Bayan, mawit ng papuri, bayan, mawit. Tinawag ng Diyos, kayang laganap, inamping ng lubos, hanggat kailan mo'y di mababayaan, pinamahal niyang tawag. Bayan, umawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili. Isang bayan, isang lepin, isang Diyos, isang hari. Bayan ng mawit na papuri, bayan ng mawit na papuri. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Isang mapagpalang linggo ng umaga sa inyong mga kapatid. At bagamat medyo pumapatak na naman ang ulan, biyaya iyan. Salamat sa inyong pagparito ngayong umaga at pagpasalamat tayo sa Diyos sapagkat nakaligtas na naman tayo mula sa dalawang bagyo. Bagamat may mga napinsala, ipanalangin natin sila sa araw na ito. Lalo na ang mga naapektuhan, mga pamilyang nawalan ng tahanan, gayon din ang mga nawalan ng mahal sa buhay. Alalahanin natin sila sa ating pagdiriwang ng misang ito. At upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin muna natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala, at sa Diyos tayo'y humingi ng awa at kapatawaran. Tayo pong lahat inaamit ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong Diyos.
kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Kasama ng Espiritu Santo sa
kadakilaan ng Diyos Ama amin, ng Diyos Ama amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kapitan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Sion. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan, habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa, tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga, kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoon butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi. Ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalayan niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag, lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupiin nila'y doon tumatahan, tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na puon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoon butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan.
Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo, ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag na mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At nooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro, at sumigaw siya, utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palabigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa.
Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pupunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mainit at mapagpalang hapon po, tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa tanghaling ito, bagamat bahagyang parang umaalinsangan, ay natitipon pa rin tayo dito. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa inyo na narito at gayon din sa ating mga kapatid na sumusubaybay sa atin online. Lalo na ang ating mga migrante at mga OFW o yung ating mga overseas faith witnesses na kapagbahagi ng ating pananampalataya saan mang lupalop at sulok ng daigdig. Mga kapatid, sa araw na ito, ang ating mga pagbasa ay tila pagpapatuloy ng ating narinig noong nakaraang linggo. Isang linggong nakalilipas, tila ba, part 2 ang ating pagbasa sa araw na ito. Kaya nga't pagnilayan natin, ano ba ang hamon at sinasabi sa atin na mga pagbasa sa araw na ito? Sa unang pagbasa, narinig natin ang Propeta Amos. Naglalarawan si Propeta Amos ng isang realidad sa buhay na may mga tao talagang sadyang pinagpala ng kayamanan. Ika nga nila, nagpapala ng pera. May mga tao siguro talagang ganoon. Kaya lang, itong mga taong ito na binabanggit sa unang pagbasa, hindi lang basta mayaman, nagsuswimming sa kayamanan. Bakit? Aba, party for life. Inuman, kainan. Sabi pa nga dito, umiinom ng mga kalis ng alak na pagkalalaki. Kumakain, one to sawa. Nagkakasino habang iba binabaha. Parang iba yun. Balik tayo kay Propeta Amos. Sinasabi, puro sila party habang ang kanilang mga kababayan tila iniuhulog sa bangin. No? Parang nalalaglag ang bayan ng Israel. The pride of Joseph, the family of Joseph, hinuhulog sa bangin. Sino ba yung Jose na binabanggit sa unang pagbasa? Sino ba yung Joseph na tinutukoy dito? Marahil maalala nyo si Joseph, the dreamer, Yung merong binigyan siya ng balabal ng kanyang tatay na kinainggitan ng kanyang mga kapatid. Ano ba ginawa ng mga kapatid na yon kay Jose? Hinulog sa bangin. Parang ganoon yung larawan. Nahuhulog na ang bayang Israel, nalulunod na sa bangin, habang ang iba andun kumakain. Walang pakialam. Pinababayaan. Ang masakit pa, kalahi, kapatid nila ang gumagawa sa kanila. Sounds familiar, Lumang tipan yun. Mula pa noon hanggang ngayon, nagpapatuloy ang laban ng mabuti sa kasamaan, ng konsensya sa kasalanan. Kaya hindi tayo pwedeng manahimik kasi tuloy ang laban. Sa dulo ng unang pagbasa, sinasabi ni Propeta Amos, nakakatakot pakinggan. Bakit? Sinasabi ng propeta, kaya nga kayo, yung mga nagpapakasasa sa yaman, kayo ang unang ipatatapon. Babala na ito. Babala na ito sa kanila na mga walang pakialam sa kanilang kababayan. Sabi pa ng unang pagbasa sa dulo, matitigil na ang inyong pagpipiging at pagsasaya. Katapusan na ng inyong masasayang araw. Tama na. Sobra na. O, lumang tipan yun, ha? Wala akong sinabi.
Baka ako ipatawag sa hearing. Sa lumang tipan, ito na ang paanyaya. Huwag tayong tumulad doon sa mga taong walang pakialam, lalo na sa kanilang bayang Israel. Ano naman ang ating gagawin? Kung gayon, ano ang dapat nating ginagawa? Anong sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa? Sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa sa kanyang liham, sa kanyang sulat kay Timoteo, ikaw na lingkod ng Diyos, ikaw na anak ng Diyos, ano ang dapat gawin? Sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Ito'y paalala sa ating lahat. Hindi maging palaaway, hindi maging bayolente, hindi magpakasasa sa yaman habang ang iba'y nahihirapan. Hindi. Tayo'y dapat mamuhay sa katwiran, sa kabanalan, sa pananalig, pag-ibig, pagtitiis. Sabi ni San Pablo kay Timoteo, gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya. Hindi ka lang patulog-tulog sa bahay pahila-hilata. Ika'y may laban para sa iyong pinaniniwalaang pananampalataya. Ang laban ng mabuti sa masama. At hindi higit sa lahat, sabi pa rito ni San Pablo sa kanya, alalahanin mo ang dulo ng kwento. Yayamang diyan ka tinawag ng Diyos na ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos, ang paalala, alalahanin ang dulo. Ano ang dulo, anong layunin? Buhay na walang hanggan. Ito'y pinapaalala ni San Pablo kay Timoteo. Huwag mong kaliligtaan, kapitan mo, ang reward na naghihintay sa iyo ay buhay na walang hanggan. Kung ikay magpapakabuti at mamumuhay tulad ng anak ng Diyos, ang gantimpala ay kalangitan. Tunay na kayamanan. Hindi yung kayamanan ng mga nagpapasasa sa yaman. Tunay na kayamanan natin bilang mga anak ng Diyos ay ang langit at buhay na walang hanggan. Ito ang paalala ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Ngayon naman, dumako tayo sa Ebanghelyo. Itong dalawang unang pagbasa, tila baga, hinahanda tayo sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang kilalang kwento. Isang mayaman, isang mahirap. Isang mayamang kumakain, naglilibang doon sa kanyang tahanan. At si Lazaro, na pulubi, naghihintay kahit mumo na mahulog sa hapag ng mayaman. Pamilyar ang kwentong ito. At tuwing nababasa natin ang kwentong ito, minsan natatanong natin sa ating sarili, kasalanan ba na maging mayaman? Kayo ho, naitanong nyo na ba yun? Kasalanan ba na magkaroon ng kayamanan? Ay, Father, pinaghirapan naman namin ito. 23 taong kami nagtrabaho. Pinagsumikapan naman namin ito. Siguro pwede naman kami magkaroon ng milyon-milyong piso. 23 years na kami sa construction. Ay, mali. Alam nyo ho, hindi naman masama na tayo ay magkaroon ng ipon at yaman dahil tayo'y nagsumikap. Tayo'y naghirap para dito. Para tustusan ang pangangailangan ng pamilya. Ilang taon tayo nagsumikap, nagtrabaho, laban, patas na lumaban para dito. Hindi kasalanan yun. Ngunit ano ang kasalanan? Ang kasalanan yung nagkamal ka ng napakaraming yaman at wala kang pakialam doon sa nasa iyong harapan na nahihirapan. Sabi sa Ebanghelyo, si Lazaro nasa pintuan, nasa tabi ng hapag ng mayaman, ngunit parang wala siyang nakikita. Siya'y bulag. Hindi niya nakikita ang pangangailangan ng mga tao sa kanyang harapan. Hindi natin alam kung siya'y bulag o nagbubulag-bulagan. Ang kasalanan ay hindi tayo marunong magmahal.
Hindi tayo marunong magbigay. Hindi masama ang makapag-ipon at makaangat sa buhay. Pero huwag nating kalimutan silang mga nasa ating paligid na humihingi na sila'y tulungan. Sila ang mga Lazaro ng ating buhay. Meron ba kayong mga Lazaro na tinutulungan? Sino ang mga Lazaro ng inyong buhay na inyong tinutulungan? Huwag na kayong tumingin sa malayo. Hindi kailangan tumulong lang sa nataong mga malalayo sa atin. Kahit yung iyong katabi ngayon, baka Lazaro na kailangan ng tulong din. Tignan yung katabi nyo, mukha ba Lazaro yan? Baka kailangan niya rin ng tulong. Ang tulong hindi laging kayamanan. Ang tulong minsan, pwede mo naman siyang pakinggan. Sa kanyang pinagdadaanan, tulong din yan. Pwede mo siyang ipanalangin. Sabihin, ipagdarasal kita lagi araw-araw, tulong din yan. Kung yan ay naliligaw ng landas, iyong gabayan sa buhay, tulong din yan. Makialam tayo. Magbigay tayo. Ito ang paanyaya sa atin ng Ebanghelyo. Hanapin ang mga Lazaro na nasa ating kapaligiran at sila'y tulungan, gabayan, akayin, patungo sa ating layunin, buhay na walang hanggan, kalangitan, kasama ang Diyos. Hindi masama na magkaroon ng kayamanan kung gagamitin sa tama. Tandaan, ang pagbibigay nakagagaang sa buhay. Ang taong handang tumulong sa nangangailangan, nakangiti ang kalangitan. Sa tuwing tayo'y nagbibigay at tumutulong, tayo'y nagbubukas ng pintuan patungo sa langit. Walang mahirap na walang maibibigay at walang mayamang walang pangangailangan. Lahat tayo ay Lazaro din. Tayo'y inaanyayahan ng Ebanghelyong magtulungan, magbigayan, akayin ng isa't isa patungo kay Kristo, patungo sa langit. Gaano man kaliit ang ating gagawin, yan ay pintuan at daan patungo sa ating layunin, kalangitan at buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hinahamon tayo ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Huwag tayong mag-swimming sa kayamanan na hindi nakikita ang paghihirap ng ating kapwa, ng ating kababayan. Habang sila'y nagsuswimming sa yaman, tayo'y lumulusong sa baha. Huwag tayong magbulag-bulagan. At bilang mga anak ng Diyos, mamuhay ng tapat at tama ayon sa katwiran, ayon sa ating pananampalataya, buhay kabanalan. Hanapin ang mga Lazaro sa ating kapaligiran, bigyan, tulungan, gabayan. Ang lahat ng ito, magagawa natin sapagkat tayo ay biniyayaan ng Panginoon ng kakayahang pumili. Pumili tayo habang maaga pa, habang may magagawa pa tayo. Kasi kung hindi tayo pipili, ang dulong bahagi ng Ebanghelyo nagpapaalala. Baka sa halip na tayo makasama ni Abraham sa kalangitan, doon tayo sa ibaba matagpuan. Ay kayo ho ang mamili. It's your choice. Pataas o pababa. Pinapaalala ng Ebanghelyo, piliin mo habang maaga pa, habang kaya pa. Ngayon, gawin mo. Tandaan, sabi ng awit, minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito, kaya't anuman ang mabuting maaring gawin ko. Kailan? Ngayon. Simulan mo ngayon. Sapagkat hindi mo alam kailan ka uuwi sa tahanan ng Ama. At baka sa halip na pataas, ay pababa ka. Kaya habang kaya pa, gawin natin. Piliing maging mabuti.
buksan ang palad sa ating kapwa. Amen. Tumayo tayo ngayon, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lubusan mo kaming iniibig, Ama, kaya't pinasak mo ang aming buhay at pagkatao liban sa kasalanan. Tulungan mo kaming tanggihan at layuan ang aming pagkahilig sa kayaman at maligaw. Tulutan mo kaming matularan ng iyong pag-ibig na nagbibigay at hindi humahanap ng kapalit. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Upang sa pagdiriwang ng panahon ng paglikha, bilang mga binhi ng kapayapaan at pag-asa, buksan natin ang ating puso at isipan sa pag-aaral, pag-unawa, at pagsabuhay sa mga mensahe at layunin ng Laudato Si. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, buksan mo ang isip at puso naming iyong simbahan upang hindi kami magbulag-bulagan sa mga pangangailangan ng aming mga kapatid na nakararanas ng diskriminasyon at pambubusabos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, liwanagan mo ang puso, isip, at kalooban ng aming mga lingkod bayan upang ang lahat ng kanilang pagpapasya at pagkilos ay tuwinang nakatuon sa papuri at pagtataguyod ng iyong kabanal-banalang pangalan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, ingatan at gabayan mo ang mga kapatid naming mandaragat. Itaguyod at panatilihin mo ang kanilang mga pamilya habang sila'y malayo sa kanila. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, yakapin mo ang aming mga kapatid na kasalukuyang nahihirapan sa kanilang mental health. Naway makatagpo sila ng ginhawa at pag-asa sa iyo sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, tanggapin mo ang mga yumaong mahal sa buhay sa kadalisayan ng iyong walang hanggang paghahari. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Diyos, patnubayan mo ang lahat ng aming mga pagpapasya at kilos upang kami rin ay maging daluyan ng biyaya at pag-ibig sa isa't isa sa pamamagitan ni Kristo na naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Turuan mo akong maging bukas, anak.
ay siyang sinusundan. Turuan mo akong maging bukas alam. Turuan mo akong maging pusa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihikay mula sa'yo. Narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubos at buwan ay paggawa ang alak na ito para maging inumin nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Diyos amang lumikha na katuusap kami mga makasalanan at nagapuay pagsisisipi ng handog upang kami matutong sa Diyos. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamis ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpalang ang paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus at pagkabuhay, nalilibos ang tunan. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming kanan. O Jesus, aming mahal, ngayon at magpapailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tukayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Nagagis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos,
mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Huwag sanggalang nawag tayo ng katawan at tubo ni Kristo para sa buhay. Simoy ng trapik hapon, sinag ng buwan, at isla malinaw, dagat kamukha, gayon ang Panginoon, O Jesus, ng aking buhay, saan man ako umaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, pag-awa at pag-maalala. Ako'y iyong iibigin at siyang ikatapat sa puso. Kaibigan, ako'y nahinang-ina, pangarap na muli
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami ay makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang announcement. Sunday and daily masses announcement. We continue to appeal for cash donations for the Jubilee Fund to help support our various programs for the prison ministry. Sa mga nais mag-donate ng hygiene kits at bigas, tumungo lamang sa Pilgrim's Office. The Ambag ng Pag-asa Project, Pilgrim Bags, made by Pasay City, PDLs are still available. Proceeds will go to the Prison Apostolate Fund to buy for their hygiene kits. Pakbigay lang po ang inyong donations at love offerings sa Parish Office, bukas mula Lunes hanggang Linggo, 8 a.m. to 5 p.m. at humingi na acknowledgement receipt. Pwede ring magdeposito sa Metrobank checking account ng Our Lady of Sorrows Parish. Pakisend ang screenshot ng inyong deposit slip sa messenger account Our Lady of Sorrows Parish.dailymass. Huling panawagan para sa mga parokyanong nagsasama na bilang mag-asawa, living-in partners, at mga kasal na sa civilly married couples na nagnanais na mabuklod sa kasalang bayan sa OLSP na gaganapin sa December 6, 2025. Sa September 30 na po ang huling araw ng pagpaparehistro. The Community of Couples for Christ would like to invite spouses to join their forthcoming Christian Life Program, CLP. This program is a series of sessions designed to help spouses to grow in your relationship with God, strengthen your faith, and experience authentic Christian community. Every session filled with inspiring talks, meaningful discussions, and opportunities to meet new friends who share the same faith journey. Our venue is Our Lady of Sorrows, October 4, 2025, 7 p.m. We believe that God has something special plans for you through this program. We hope you can join us and be part of this beautiful journey of faith and renewal. For more details or confirmation, please contact Brother Ryan Garcia. Handmaids Christian Life Program. CFC Handmaids of the Lord invites women 40 plus, single, widowed, OFW wives, or separated to join the Christian Life Program on October 18, 2025, Saturday, 1 p.m. at Our Lady of Sorrows Parish. For inquiries, visit the friendly table outside the parish or contact Myla Balbuena, 0949-579-9892 or Vel de la Cruz, 0956-143-8897. Mula sa Singles for Christ, inaanyayahan po ang mga single sa edad na 18 pataas para sa nalalapit na Christian Life Program sa OLSP every Thursday, 7:30 p.m. to 10 p.m. September 11 to October 30 with the theme, Struck Down but Not Destroyed. For more details, please visit their table in front or contact our team leaders, Brother Jong Lakaya and Sis Leslie Humapit. Binabaha ka na ba ng problema? God is in control. So October 18 at 8 a.m., ay gaganapin dito sa ating simbahan ang Catholic Life in the Spirit Seminar or CLSS. Sama-sama nating kilalanin ang tunay na may control. Humingi lamang ng registration form sa parish office o tumawag sa mga cellphone numbers sa screen at hanapin po lamang si Brother Remen Rivera ng Staff of Jesus Prayer Community. Invitation mula sa Family Rosary Crusade. On October 12, Sunday, there will be a dawn procession at 3 a.m. Assembly time is at 2:30 a.m. in front of the church. After the procession,
there will be a Mass at 4:45 a.m. Prior to the dawn procession, we will have a 9-day novena from October 3 to 11 at 7 p.m. Immediately after the 6 p.m. Mass, we will also display the image of Our Lady of Fatima inside the church. Marami pong salamat. Sa dami ng binasa, sana meron kayong maalala. Para sa mga organisasyon, maganda naman ang pagpapaanunsyo, dagdagan nyo rin ang pag-iikot sa pamayanan. Mga to kayo sa mga bahay, dagdagan nyo sa pakikipag-usap sa inyong kapwa at tiyak, dadalo sila sa inyong mga paanyaya. No, lakad-lakad din pag may time. Nakakapayat daw yan. Tumayo na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.